Napanaginipan ko naman siya. Yah, maya na yung relapse. Bili ka muna ng coke dun. May mga paniniwala na kapag may taong paulit-ulit mo napapanaginipan, hindi na raw iyon basta panaginip. May gustong magpakita, may gustong ipaalala, o may hindi patapos. Hindi ako naniniwala dati, hanggang sa naranasan ko mismo. Nagsimula lang lahat sa isang simpleng panaginip. May nakita akong lalaki na nakatayo sa dulo ng kalsada. Gabi noon sa panaginip ko, tahimik, walang tao. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Pagkagising ko, hindi ko na masyadong pinansin. Akala ko random lang. Pero kinabukasan, napanaginipan ko ulit siya. Parehong eksena, parehong lugar, parehong lalaki. Sa pagkakataong iyon, parang mas malapit na siya. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, pero ramdam ko na nakatingin siya diretso sa akin. Tuon na ako kinabahan. Ilang gabi pa ang lumipas, paulit-ulit ko na siyang napapanaginipan. Pero bawat gabi, palapit siya ng palapit. Parang may sinusukat na distansya. Parang may hinihintay. Dumating sa punto na natatakot na akong matulog. Kasi alam ko, kapag pumikit ako, nandun na naman siya. Isang gabi, napilitan akong matulog dahil sa sobrang pagod. At gaya ng inaasahan ko, napanaginipan ko ulit siya. Pero iba na. Nasa loob na siya ng bahay namin. Nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto ko. Tahimik lang, nakatingin. Doon ko na napansin ang mukha niya. Maputla, parang walang dugo. At ang mga mata niya, diretso lang sa akin, walang emosyon. Sinubukan kong sumigaw sa panaginip, pero walang lumalabas na boses. Tapos, bigla siyang nagsalita. Mahina, mabagal. Malapit na. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun kalinaw ang panaginip ko. Simula noon, may kakaiba na akong nararamdaman. Minsan, parang may nakatingin sa akin kahit mag-isa lang ako. Minsan parang may anino sa gilid ng mata ko na nawawala kapag tinitigan ko. Pinilit kong balewalain. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nanaginip. Pero nagising ako at nakita ko siya. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko. Parehong itsura. Parehong tingin. Akala ko nananaginip pa rin ako. Pero ramdam ko ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang pawis sa balat ko. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kama ko. At doon ko na-realize, hindi siya lumalabas sa panaginip ko. Ako ang pinupuntahan niya. Bago siya tuluyang makalapit, napapikit ako sa sobrang takot. Pagmulat ko, wala na siya. Tahimik na ulit ang kwarto. Simula noon, hindi na siya bumalik. Hindi na rin ako nanaginip tungkol sa kanya. Akala ko, tapos na. Pero isang araw, habang naglilinis ako ng lumang gamit sa bahay, may nakita akong lumang larawan. Larawan ng isang lalaking hindi ko kilala. Maputla. At ang mga mata, ganoon na ganoon ang tingin. Tinanong ko si mama kung sino iyon. Tahimik lang siya ng ilang segundo bago sumagot. Ito yung dating nakatira bago tayo lumipat, nak. Napaupo ako. Anong nangyari sa kanya, Nay? Sagot niya, Bigla na lang siyang nawala at wala nang nakakita. hindi na ako nagsalita. Kasi sa isip ko, alam ko na ang sagot. Minsan, hindi pala para takutin ka ang paulit-ulit na panaginip. Minsan, may mga bagay lang na hindi pa tapos at naghahanap ng taong makakakita sa kanila. At siguro, sa dami ng tao sa mundo, ako yung napili niyang mapansin siya. Simula noon, natuto akong huwag baliwalain ang mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa buhay ko. Hindi lahat ng coincidence ay aksidente. May iba. Paalala lang na may mga bagay na dapat mong harapin kahit gaano pa ito kakweto o katakot.